gawin natin siya with feelings. Hi guys, I'm Dominic and this is the Adventures Lifestyle. At I am back at it again. Paulit-ulit na ako and I will never start over and over again. Huwag ka sasuko na umulit kasi alam mo yun, doon mag-start. Pero ayun, this week I've been struggling kung paano ko sisimulan ulit yung bagay na nawala sa momentum. Katulad ng ginagawa ko yung business ko na damit. Di ko alam bakit ako minto. Masyado ba ako naging kampante? Pero it's not about it anymore. It's more on I don't wanna pressure myself na gawin ng isang bagay because there's an ROI, return of investment. Ayoko siyang isipin na gano'n kasi yun ang pinaka naging mali sa akin. Kala ko hindi ko siya iisipin pero kailangan kong gawin itong bagay na to because I love to do it. Nothing more, nothing less. Kasi yun lang naman yung cheat code para mag-pursue ka eh. Kasi if you're gonna base yung pagpapatuloy mo sa numbers, katulad na nangyari sa akin, titigil ka talaga. Kasi ano bang goal mo? Ano bang habol mo? And it's really important to go back to the main reason kung bakit ka nag-start. At yun yung nakalimutan ko. And to remind myself again that I should do this passion work because I love to do it, because I enjoy doing it. And ngayon, for this week, I have a lot of clips na tinry i-video yung sarili ko para makapagsimula ulit and ramdamin ulit yung feeling ng talking in front of the camera. Pero sa iba ng platform, kasi kulang ang minuto para i-share kung anong mga nasa isip ko. Hindi siya kasya. Kaya it will be really hard because yung attention span ng mga tao ay hindi na ganun kahaba. Again, reminding myself na it's not about the views or basta it's not about the numbers. It's about, tignan nyo kung paano ako nagsasalita ngayon sa camera. I am happy sharing my thoughts, sharing my ideas. Ang ginawa ko ngayong week, yun, like what I said, nag-video ako to set the mood again. And then, wala pang particular content for the business. Pero, sinanimulan ko naman din yung business na yun because I want to pursue it. And personally, gusto kong nasusuot ko yung mga bagay na ginagawa ko. Ang content ko ngayon is more on like this muna. And I hope makapag-video ako ng mga craft na ginagawa ko. If this is your first time watching me, I'm doing screen printing and starting to learn how to make clothes from scratch. Like, I'm doing my own pattern by watching and YouTube and from different platforms. So, meron ako nagawang isa. Kailangan ko at least magkaroon ako ng 5 to 8 pieces nun. Sa ngayon, ang mga content na nagpapakita ko muna sa inyo is more of kapag nagising ako, anong ginagawa ko, or kapag kumakain ako. I'm actually working at home full-time. Pero ayun, hope na makasama niyo ako sa journey na to. Pero it's not about the clothes lang. Ang ikukwento ko, I have a lot of thoughts. I have a lot of some things to share. Mga natutunan, ganyan. Like sinabi ko, I really wanted to live my life to the fullest talaga. Gusto ko lang idagdag na yung motto ko before or parang pangarap ko before I just wanna be happy. Akala ko magiging madali siya pero mahirap talaga maging masaya lang guys. Habang lumalago ako sa buhay, I hope no, na lumalago or may parang nararamdaman ko yung growth sa pag-iisip ko, kung paano ko mag-react, kung paano ko mag-respond. I realized that life is not just about being happy. Hindi siya dahil gusto mo lang dapat maging masaya. Kasi yun yung di ba kadalasan gusto mo na maging masaya, ganyan. Pero hindi siya ganun. Sa akin lang naman, this is just my opinion. If hindi mag-work sa'yo, then I respect. Pero ito lang nagbago lang yung point of view ko sa ganung bagay. That yung totoong buhay is para maka-feel ka ng iba't ibang emotions. Because you are human. You can feel different emotions at you can express different emotions. Kaya nga ngayon, di ba, tinuturo sa atin to validate what we feel. So, kailangan i-validate natin kung anong nararamdaman natin. Sometimes, may mga hindi rational na responses, pero at the same time, part siya para matutunan mo na, may mali ako sa pag-respond ko. For example, sometimes you feel hurt
Sometimes, malungkot ka, in pain talaga. Dati iniisip ko, pag yun yung nafe-feel ko, there's something wrong. Pero hindi. Hindi siya ganon. Parte siya ng pagkatao mo, parte siya ng emosyon mo. So, feel it. If feel mo lang siya. Kasi it's better to feel those kind of emotions kaysa numb ka. Sobrang hirap maging numb, like wala ka lang pake, ganun. Or immune ka lang sa mga pain, ganyan. Ayun yung pinakaayaw ko na feeling that I can't feel anymore. I've been there, na ayaw ko nang balikan. Hindi ko alam kung malungkot ba ako, hindi ko alam kung masaya ba ako. Parang okay, neutral lang ako sa lahat ng bagay. And it's not nice. Pero ayun, as long as you can feel, i-feel mo lang siya. There's nothing wrong with being sad. There's nothing wrong kung nasaktan ka. Ang kailangan mong gawin is how you will respond on it or will be your solution. Mag-take time ka lang din na i-heal yung sarili mo. Huwag mo madaliin. Kasi yun, iba-iba naman tayo ng process ng pag-intindi sa mga bagay. Iba-iba yung kapasidad natin ng understanding. So may mga bagay na late na natin naiintindihan kasi first time lang natin siya ma-experience. So ito yung main reason din kung bakit ako nag-video. Just wanna share with you yung experience and yung mga natutunan ko. Ganon. And yung mga gusto kong gawin na gusto kong i-share sa inyo. Ayun lang. Hanggang sa muli. Bye.